serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sulod ngan gawas sa naton-nasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Maubay nga aga sa iyong tanan mga kasanggayan. Adlaw yan na san Huwebes. Itsa 7 san bulan sa Agosto tuig 2025. Yan adi ang aton mga lari uluhan sa naton mga dagko mga bagong sumat para yan ang adlaw. Pagatag importansya sa sining, induduso sa patnubay dunong activity sa Ladawan Arts Exhibit sa Samar. Senador Ping Lacson, iya na bisto ang 200 milyones pesos nga ghost project sa flood control. PBBM ginpirmahan ang balaod nga naghatag dugang puder sa presidente. Libre sa Chinese rocket ginpakulba ang mga Pinoy. Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ginkondinar pagtopra sa vlogger sa sagradong tubig, holy water. Marcolita nagmosyon sa Senado pagbasura sa impeachment. Lacson ginbildahan si Marcolita nga waray sa era rules ang pagbasura sa impeachment. Ang aton mga headlines, mga detalye katukiban masunod dayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Yan na sa mga detalye sa naton mga sumat una na notisya lokal. Katalwasan sa mga residente sa Baybayon sa Katarman ginpabaskog sa bag-o nga Shore Protection Project. Pagatag importansya sa sining arts ginduduso sa patnubay dunong activity sa Ladawan Art Exhibit sa Samar. Sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Sa pagpadayon sa Ladawan Samar Artists Club Exhibit sa Samar Convention Center, igindumara kasankolop ang patnubay dunong activity nga kundiin upat nga kilala nga lokal nga alagad sa sining nga si Francis Abalos
Gonzalo Ostolano, Donald Lagipo, ngan Dr. Val Villanueva ang nagparte sa niratalento, pinaagi sa lecture sa basic sketching para sa pili nga grade 7 o grade 8 nga mga estudyante sa Summer College Incorporated. Katuyuanan sa aktibidad nga pahilawigon ang kinadman ngan paghatag importansya san kabataan sa sining labi na sa larang san pagdrawing. Sigon san mga nagpartisipar nga estudyante, usa ini nga importanteng higayon agud makakuha kinadman tikang mismo sa mga veterano nga artists san Summer. Kaparte ang ladawan exhibit san pagsalinurog sa Tandaya Festival nga nagsiserbe plataporma agud maipakita ang likhang sining nga nagsasalamin sa kultura, perspektibo nga dedikasyon san mga Samareño. Dito naman sa bungto san Katarman, Northern Samar, sa pagsiguro san katalawasan san mga residente tikang sa peligro san makusog nga balod ngan pagsubasko, natapos na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office ang Shore Protection Project sa Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Lakip sa proyekto ang pagtindog sa 130 meters nga konkreto nga shore protection structure, 130 meters nga kanal, structural steel sheet piles, tetrapods ngan excavation ngan embankment works. Sumalasan usa nga residente nga maupay ini nga proyekto labi na kun maraot ang panahon kay nagsiserbi ini nga proteksyon sa era. Ginpahayag naman ni District Engineer Alvin Ignacio nga dako ang importansya sa proyekto tungod sa peligro sa baybayon ngan makakabulig liwat ini sa pagpanalipod san masunod nga Dalakit facility nga pagtutukuron. May kabugusan nga pondo nga 43.37 million pesos ang proyekto nga ginpondohan pinaagi sa 2024 General Appropriations Act. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. DFA Consular Office igtitindog sa Northern Samar sa sunod nga tuig. DSWD yakap Cash Assistance ging distribuer sa mga parapangisda sa Kalbayog sa detalyadong report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa bulig sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Region 8 ug gobyerno lokal sang Kalbayog gindumara ang distribusyon san ayuda para sa Kapos ang Kita program akap para sa mga mangirisda nga naapektuhan san bagyong Krising ug habagat sadton naglabay bulan Hulyo. Katuyuanan sang programa nga hatagan bulig pinansyal ang mga low income ug minimum wage earners nga mas naapektuhan pa sa inflation ug kalamidad. Umabot sa 1,200 nga benepisyaryo tikang sa iba-iba nga barangay sa siyudad sang Kalbayog ang nakakarawat cash assistance. Ang aktibidad ang manilampuson nga gindumara sa pagigborobligay sa kalahi cash for work beneficiaries CPCs sa pagpamuno ni Rodel Solano ug iba pa nga support groups. Balita sa Northern Samar, aprobado na ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-abre sa bag-o nga consular office sa Department of Foreign Affairs DFA sa Katarman, Northern Samar. Sigon kan Northern Samar 1st District Representative Nico Raul Daza, ang ani nga request ni former Representative Paul Daza para sa satellite office ang upgrade como full consular office. Magpapaabot ini kompleto nga serbisyo sugad sa passport application o renewal, authentication sa dokumento, assistance to overseas Filipinos ug visa-related services. Kumpirmado na luwat ang staffing pattern para sa bag-o nga opisina. Samtang ginpahayag ni 2nd District Representative Edwin Ongchuan nga nakigdialogo na siya kan DFA Assistant Secretary para pagharampangan ang pagtindog sa opisina pati naliwat ang pagparigon sa lokal nga turismo ug pagporma mga trabaho abroad. Sa pagkayna, kinahanglan bumiyahe pa sa Tacloban, Cebu o Maynila ang mga residente para sa DFA services. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ganyan na sa mga balita nasyonal. Nagtigang nahalukayon ni Senador Panfilo Ping Lacson ang mga flood control project
nga napuna daw niya sa pag-imbestigar kaupo da niyang mga staff ang mga ghost projects nga nagandidad sa 200 milyones pesos. Sa radio interview sa itong Lunes ang gabi Agosto 4, ginbutyag ni Lacson nga ginandaman na nira sa niyang mga staff ang privilege speech niya parte sa flood control project sa Bugos nga nasod. Meron kaming meeting ng mga staff kasi binubuko yung aking isasagawang privilege speech tungkol sa mga flood control projects all over the country. At mukhang may natisod na at least isang ghost project si Ring ni Lacson sa radio interview. Ginbabalidate pa namon pero baga dito nahingad to sa kandidat ng almost 200 million pesos. Oray naman nahimo nga proyekto. So, sinicheck namin, nire-recheck kung ito ba ghost project talaga o mali lang yung lugar na napuntahan ng aking team si Ring ni Lacson. Samtang gibhayag sa senador nga bugos ang iya suporta sa pagtakwil ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kalyado nga nadadami sa mga manumalya nga transaksyon. Dugang sa senador, ginsuportahan niya ang laban ng Pangulo sa korupsyon, pinagi sa kalugaringon nga pananaliksik pag-imbestigar sa mga questionable nga proyekto. The President is on a roll and we should encourage him some more. When he called out the members of Congress with his now most quoted mahiya naman kayo remark. Kinsundan sa niya anunsyo, kakulop ng DPWH, ang nakasubmiter na sa niya report kadto sa defektibo nga maanumalya nga flood control projects. The ball is now in his hands to make good on his promise to make accountable all those involved, errant contractors and their cohorts in government, siring pa sa senador. Pumalag si Hanilet Abansenya sa legal counsel sa niya long-time partner nga siya ay Pangulo Rodrigo Duterte nga ginbabasol niya kung kay nano ginsuspend sa International Criminal Court ang iya pagbisita sa custodial facilities ini sa The Hague. So sa nga interview nga gin-upload sa Buljak TV sa itong Agosto 1 si Ring ni Abansenya nga diri na siya ginutugutan makabisita sa anay presidente tungod sa phone conversation nira ni Duterte sa itong Hulyo 19, kundiin may dadaw siya ginyakan parte sa kaso sini. Pulong ni Abansenya, waray siya ginyakan parte sa kaso ni Digong tungod kay diri naman siya gintatagan sa nanuman nga impormasyon sa abogado sa nanay Pangulo nga si Nicholas Kaufman. Pakiusap pa ni Abansenya kan Kaufman nga diri sira halutan sa magkakpakyan na liwat sa legal opinion sa iba pang abogado. I have nothing against you, pero please do not deprive us of asking legal opinions from other lawyers. We acknowledge you as his lawyer. Pakiusap ni Abansenya kan Kaufman. I know you are protecting your lawyer practice. I don't know if you are trying to prove something, pero kami, we are concerned about the life of this man. Dugang pa niya, nakiusap lawat siya sa abogado ni Duterte nga maluoy sa anay Pangulo. Bawa ka naman, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. Samtang igin diwara naman ni Kaufman, ang akusasyon ni Abansenya nga siya daw ang nagbabawal sini nga makabisita kan Duterte. Contrary to Mrs. Abansenya's claims, visiting rights are not determined by counsel, but rather by the detention center authorities with the intervention of the judges when necessary, si Ring ni Kaufman, sa usa nga pahayag sa itong naglabay pa lang Agosto 4. Natarantar sa sobra nga kabarakan mga residente sa palibot sa Budiga
sa Frabel Foods sa CB Road, Caloocan City tungod sa umaalingasaw nga masangsang nga baho sa pneumonia. Tigang sininga pabrika mag-alas 11 sa naga. Kasan kulop nga daw Agosto 5, una nakalanghap sa grabing baho ang mga miyembro sa Department of Public Safety and Traffic Management. Yan kira nga truck driver nga da sa luyong parte sa Budiga. Maging ang mismo nga mga residente sa lugar, ngan mga napagila ang napiritan humarayo tungod sa grabe san baho. Sigun sa Frabel Foods, naghimo na sira sa pitad, agud matudlok ang gintigangan sa baho sumala sa ira. Biskin sira sa sulod sa pasilidad, nababaw ang luwat ini. Kaya nga residente sa luyusan planta, ang naka-eksperyensya sa iritasyon sa mata. Nan pansamantala, nga nag-evacuate tigang sa ibang istara, agud makaligay sa maraot nga epekto sa baho. Dagmit naman nagbadara sa mga tauhan ng ambulansya ang Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office na ibaruan nga da sa 4 na katao ang nadara sa ospital sa makaranas sa pagkuri sa paginawa kauman makalanghap sa ammonia. Panagiya sa pamilya ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Frabel Foods nga may negosyo sa fresh, frozen, and processed seafoods. Pumalag ang mga kaapi sa Senate media sa pagtatangka na pagbawalan sira nga i-cover ang sesyon sa kapulungan sa kakulop nga law Miyerkules Agosto 6, kundi nilalaman nga sisintensyahan sa mga senador kung susundon o diri ang desisyon sa Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment case laban kan Vice President Sara Duterte. Sinin Martes sa naga, usang staff sa Public Relations and Information Bureau sa Senado ang nagpaibaro sa mga miyembro sa media nga nag-cover sa Senado nga bawal sira sumunod sa session hall tungod ginlalauman nga mapupuno ang session hall tungod sa pagtambak sa guest. Kinyak ng liwat ang mga kameraman sa iba-ibang TV network nga bawal liwat sira magkuha sa live footage sa session hall. Kauman may baruan ang nasabing mando. Tumindog si Senadora Risa Ontiveros sa plenaryo para klaruhon ng Senate President Francis C. Escudero ang nasabing mando. Mr. President, we'd like to clarify reports from the Senate media that verbal instructions were given to them to the effects that they would be irritated from covering the session tomorrow. Answering sa ira, pwede kam pero kinahanglan nakalingkod. Iyang kaso po, Mr. President, wala namang upuan sumala kan Hontiveros. So para sa madami natin mga kaibigan sa media, parang hindi sila pinahintulutan sa session hall, taliwas po sa tradisyon at nakasanayan. So maaari po bang bigyan ng kalinawan, Mr. President, ang tanong na ito para on the record madinig ng mga kaibigan nating mamamahayag at maiwasan ang kalituhan bukas sa ring paniya. Explikar ni Escudero, mayada diri pagkainidihan kasumpay sa bayag sa PRIB staff na bawal mag-cover ang media sa session hall. Ginpirmahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang usang nga bago nga balaod nga naghatag sa poder sa iya para ibalasa nga himuon nga simple ang mga proseso sa mga ahensya sa gobyerno agud maging mas malakse ang pagbaton nga efisyente ang pagdistribusyon sa serbisyo publiko. Ilarom sa Republika Acta numero 12231 o ang Government Optimization Act
Hintagan sa poder ang Pangulo nga pakusgon, pag-usahon o lusawon ang usa nga ahensya na may kapareho nga mandato samtang ginpoprotiran ang kaupayan sa mga lingkod bayan. Kukuha sa balaod ang mga ahensya nga nagdudublila ang trabaho kanhimon nga simple ang mga proyekto kadungan sa pagduduso sa digitalisasyon ken e-governance. Hintagan sa poder ang Pangulo nga posisyon ng mga programa sa ahensya nga pwede naman ipatupad sa mga LGUs o private sector nga ibalhin ang trabaho sa ibang ahensya kung kinkikinanglan. May poder liwat ang bago nga balaod nga magbugos o mag-deactivate sa ahensya basar sa rekomendasyon sa bago nga tindog nga Committee on Optimizing the Executive Branch nga pamumunuan sa Executive Secretary. Sakop sa balaod ang tanan nga ahensya sa ehekutibo o ngayon na ang mga departamento, bureau, mga opisina, ang iba pang opisina nga sa ilarom sa government-owned and controlled corporation. Catholic Bishops' Conference of the Philippines siging kundinar ang pagtopra sa vlogger sa holy water, sagrado nga tubig. Kinkundinar sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, ang pambabastos sa content creator sa sagradong bagay samtang nagbablog sa sulod sa St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Sigun sa report usa nga 28 anyos nga babae nga vlogger, sumat nagtupra sa Holy Water Basin sa sulod sa simbahan samtang nagbablog sa tunga Domingo, Agosto 3. Sigun kan CBCP Executive Secretary Father Jerome Siciliano, nakilala na nila ang babae nga vlogger. I don't think na may sira sa ulo yan. Ang assumption natin dito, ginawa niya yun siguro for content, siring ni Father Siciliano sa interview sa radyo. It is a form of desecration. Ito nga topruhan mo adun sa grado nga tubig. Malamang gansugad nga mga ginhimo ang tungod nga ni para sumikat sa social media. May content ka, nagdamo imo viewers, payag pasan padi. Tugang paniya, angay pinsaron sa sugad nga mga tao, ang epekto sini sa igasinira tao. Pagka waray naman daw plano ang simbahan nga mag-file sa kaangayan nga reklamo laban sa nasabi nga vlogger sa sugad nga mga panhitobo. Bibihira na kinasuhan yung mga ganyang gawain kasi alam nyo naman ang simbahan, mapagpatawad yan, inuunawa yan, very patient yan, siring ni Father Siciliano. Usang pulis nan hold up sa convenience store. Kalaboso. Sulod sa prisuhan ng usang pulis, kauman hold upon ang convenience store sa Manolo Fortich, Bukidnon. Basar sa investigasyon, nakuhaan sa CCTV ang suspect sa tungang Martes. Nga nagbabaklas sa palibot sa tindahan, kan makalabayan para ka minutos sumulod ini. Dagmit gintutukan sa pusil sa isiring nga pulis, ang cashier nga nagdeklara sa hold-up nga gindara ang 12,000 pesos nga benta sa tindahan. Igin-report sa tagiya sa tindahan ang insidente nga dagmit naman naghimo sa at pursuit ang mga operatiba nga nadakop ang suspect sa iya palay. Inkumpirma sa motoridad nga suspect ang usa nga police corporal nga naka-assign sa Libona Police Station. Iginaandam na sa Police Regional Office Northern Mindanao ang kaso kriminal nga administratibo nga ipa-file kontra sa nasabi nga pulis. Nagmosyon sa plenaryo sa Senado kakulop si Senador Rodante Marcolita nga ibasura ang verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iya privilege speech, siring ni Marcolita nga damo ang ginalapas ang House of Representatives sa pagpa-file sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Mr. President, when the Supreme Court
narrates the action of a co-equal branch of government, it does not assert its superiority. Instead, it upholds the supremacy and the dominance of the fundamental law of the land, the Constitution, pahayag ni Marcoleta. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. And on that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Dugang Pania. Senador Lacson kan Marcolita, motion to dismiss. Wala sa rules of procedure ng Senado. Iginkusyon ni Senador Panfilo Lacson ang ginhimo nga pag-file sa motion ni Senador Rodante Marcolita kay basura ang impeachment case laban kan Vice President Sara Duterte. Sa iya manifestasyon, siring ni Lacson nga waray sa nakapahamtang sa rules of procedure sa Senado ang pagtalakay sa motion to dismiss para sa anuman nga usapin ungay na ang impeachment. Wala tayo pong guidelines kasi wala po sa rules natin ang motion to dismiss. So, anong guidelines ang susundin natin in addressing the motion to dismiss submitted by the Honorable Marcolita, pakiana ni Lacson? Assuming that the motion is voted upon and adopted by this body, what if, Mr. President, the Supreme Court reverses itself in its rules on the motion of reconsideration filed by the House of Representatives through the Solgen? Shall we also backtrack and reverse ourselves in dismissing the impeachment case? We are in plenary as a legislative body. We're not an impeachment court, Dugang Pania. Paton naman ni Senate President Francis Chis Escudero, these proceedings part of Senate records. We will cross the bridge once we put it to a vote. Aminado naman si Marcolita, kadiri partisan rules ng Senado, on motion to dismiss. Haros manlubaypay ang mag-asawa nga senior citizen sa madukutan ang ira 6,000 pesos nga pension sa nadiri pa na kilala nga babae nga nag-offer sa ayuda sa Quezon City. Sa report, adto sa printing shop sa Barangay Commonwealth ang mag-asawa san apikihan sa suspect nga ginoferan sira sa ayuda. Dagmit naman natugot ang duha nga lagas ngan samtang inpapasurat sa puno application form ang pasimple nga may gindukot ng suspect sa eco bag nga bitbit sa mag-asawa. Kauman, dagmit ginsuksok sa babae sa iya dugnit ang puno wallet nga may sulod nga 6,000 pesos nga ginkuha sa eco bag sa mag-asawa kan malaksing nga gumikan. San mauman sa pagsurat sa application form ang mag-asawa nga lagas nga pareho ada sa edad nga 71. Wari na rin nira may kiti ng babae nga dito. Didanala nira na ibaruan nga nadukot na ang ira kwarta. Nanlupaypay naman ang mag-asawa sa naitabo tungod kay ka bulan daw nira nga ginhulat ang pensyon para pampalit sa ira pagkaon nga ira bulong pati sa ira anak-anakan nga gindadialysis. Naghimo na sa investigasyon ang mga kapulisan nga ginkuha na liwat ang CCTV footage agud matudlok ang babae nga kawatan. Posible nga padayon nga uranon ang damo nga parte sa nasud tubtob Sabado durot sa low pressure area nga nabagat. Sigun sa report sa napag-asa kagabi Agosto 6. Public weather forecast nga gin-report ni weather specialist Tennyson Istreha siring sa naensya nga miskin hamubo ang tsansa nga maging bagyo ang LPA pagdadara pagyapon ini sa pag-inuran sulod sa masunod nga duha ka adlaw sa sining nga mga lugar Cagayan Valley, Calabarzon, Aurora, Marinduque, Metro Manila, Visayas, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ngan Romblon.
Uri ini naikitan nga LPA 370 kilometros sinirangan sa Dait, Camarines Norte. Samtang nga nabagat naman ang posible magpauran sa Palawan ngan Mindanao tubtub Biyernes buwas nga adlaw. Sigun sa pag-asa, ang LPA ang ginalauman maagi sa sentral nga Northern Luzon tinikangan kagabi tubtub yan nga adlaw antes ini diretso nga gumawasan Philippine Area of Responsibility. Pagabot san Sabado, labot sini may usa pa nga LPA nga ginmomonitor sa Pacific Ocean sa gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. Uri ini naikitan sa karayon nga 2,865 kilometros sinirangan sa Hilagang Luzon. Amo buliwatan san sa sini nga maging bagyo sa masunod nga 24 oras. Wari ginalauman nga direkta nga epekto sa nasod ang LPA sa gawasan PAR o Philippine Area of Responsibility kundi posible nga sumunod din sa masunod nga semana. Kinsasagdunan ang publiko nga magandam ng padayon nga tumutok sa mga update tikang sa pag-asa. Vice President Sara Duterte nawawara. Waray liwat klaro nga impormasyon ang Malacanang party sa kinamumutangan niya ni VP Sara Duterte según kan press officer Yusek Claire Castro kakulop Agosto 6. Sigun kan Castro, ang urhi nga travel authority nga ginaprubahan para kan BP Sara ang para sa iya biyahe sa The Hague ng South Korea tigang Hulyo 5, tubdob 28. Mayroon po tayong nabalitaan at ito ay natanong sa atin na mayroon daw balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait ng August 8 pero as we speak wala pong na i-file na request for travel authority ang Vice Presidente sa ring ni Castro sa nga interview. Nayuna nagyapon nga waray maghahatag sang klaro nga baton ang Office of the Vice President. Parte sa kinamumutangan ni Duterte sa nga bulag nga press briefing kakulop nga lao. Nagbayag ang Department of Foreign Affairs San Cabaraka sa paglalansar sa Long March 12 rocket sa China o man maranasan ang impact sini sa Puerto Princesa, Palawan. Mahinunduman, nagdurot ang rocket launch sa China sa tung Agosto 4 sa makusog nga pagbuto ng pagbagsak sa debris sa katubigan sa nasod. The Philippines notes with concern China's launch of its Long March 12 space launch vehicle on August 4, 2025, which resulted in debris falling into Philippine waters. Sigun sa bahayag, ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, kakulop nga lao. Tungod sini, nawagan naman si Lazaro sa tanan nga space-faring states nga maghimo sa mga space activity sa may responsibilidad ng pagtahod sa katungod sa ibang estado. Imbangit luwat niyan kasunduan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. and Chinese President Xi Jinping sa itong 2023 party sa koordinasyon sa mga rocket launch and post-launch impact. Siring naman ni Castro nga aadman na sa Philippine Space Agency ang epekto sa insidente sa nasod. Insiguro naman sa Malacanang nga waray anay-angay kabaraka nga waray klarado nga pagdalapas nga nakikita sa iyana. Pangatapusan sa kamutangan sa panahon sumala sa pag-asa. Kanina nga alas 3 san kaagahon, ang low pressure area estimate basar sa katanan nga available data ada sa 380 kilometros northeast ng Dait, Camarines Norte o 390 kilometers sinarangan sa kasiguran Aurora, 16.2 degrees north, 125.8 degrees east. Ang habagat nakapikto sa Palawan, Kabisayan, ng Mindanao. Ang Cagayan Valley Cordillera Administrative Region ng Aurora, madampong ang kalangitan nga may patsarang mahaluag nga pag-inuran-uran ng pagdalugdog pagidlat tungod sa LPA.
Ang Metro Manila, Ilocos Region, the rest of Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, gan Northern Samar. Madampong ang galangitan nga may patsarang uran-uran gan pagdalugdog pagidlat tungod sa LPA. Iba nga partes ng Kabisayan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, gan Palawan. Madampong ang galangitan nga may patsarang uran-uran gan pagdalugdog pagidlat tungod sa habagat. Ang northern nga Central Luzon, Banayad, ngadto sa katamtaman, nanuyop sa hangin nga direksyon northeast ngadto sa northwest. Iba nga partes ng Luzon, Banayad, ngadto sa katamtaman, nanuyop sa hangin nga direksyon northwest ngadto surwest. Ang Kabisayan nga Mindanao, Banayad, ngadto sa katamtaman, nanuyop sa hangin nga direksyon west to southwest. Banayad ngadto sa katamtaman ang pagbalud 2.6 to 1.2 meters ang pagitaas ng balud. Sa temperatura, pinakataas alas 11 sa aga, 31.4 degrees Celsius. Pinakamubo alas 5 sa aga, 25.5 degrees Celsius. Relative humidity, pinakataas alas 2 sa kulop, 88%. Pinakamubo alas 11 sa naga, 63%. Ang high tide, alas 7:45 sa aga, 1.29 meters. Igataas ang tubig ang paghubas. Alas 5:05 sa kulo, 0.05 meters. Ang negative 0.05 meters. Ang igubos ang tubig. Ang adlaw sumirang ganina alas 5:41 sa aga, matutunod alas 6:23 niyan nga gabi. Aman to ang kabugusan sa morning report para yan na nga Huwebes, Agosto 7, 2025. Sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol, Engineer Francis Marnie Balbes nga Nesarataro, kini iyo tagnotisya. Jim Nabilon, nagbabasalamat. Maupay nga aga sa iyong tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ng labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radio Pilipinas, Kalbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.